sinasabi na soft skills? Okay. Ang soft skills are set of psychosocial abilities na kailangan ng isang individual para mas makapag-function siya sa work environment ng epektibo. Okay? Meron siyang tatlong broad categories. May tinatawag tayong cognitive skills. Ito yung analytical or ability ng isang individual para makapag-digest ng information. Meron din tayong tinatawag na personal skills. Ito yung ability of a person to adapt to its environment. And also yung tinatawag na interpersonal skills. Yung paano siya makipag-relate or makipagkapwa-tao. Okay? Ito yung ability niya to communicate with other people. Oo. Kailangan mong gawin? Anong dapat mong i-improve para mas malaking chance mo na makuha ka sa trabaho? Maganda yung cons. Of course, may mga usual questions tayo na tinatawag like, tell me something more about yourself, what are your strengths and weaknesses. Okay, yun yung mga usual type. Pero pag sinabi mong situational-based questions, ito yung mga tipong, what are the challenges you've encountered at work and how you were able to handle it. Okay, when you answer situational-based questions, ang sigurong iiwan ko dun sa mga nanonood sa atin ngayon, yung tinatawag na STAR method. Ano ba yung STAR method? S stands for situation. Kailangan i-define mo ano yung particular situation na hinandle mo na very challenging. For example, kung new job seeker ka or fresh graduate ka, wala ka pang job experience, pwede mong ikwento dito kung paano ka nag-coordinate ng isang, let's say, seminar sa school ninyo. Kunyari, nagkaroon ng problema, hindi available yung speaker. So that's a problem, that's a situation. Now, T stands for task. Ano yung role mo doon? So that is coordination. Making sure na meron talagang speaker na darating during the time na merong program. And then A stands for action. Ano yung ginawa mo? Okay, ano yung itinulong mo, ano yung kinontribute mo? Nung hindi dumating yung speaker or nagka-problema dun sa schedule ng speaker on the day of the seminar, for example, no? Ano yung ginawa mo? Tumawag ka ba kaagad ng available speaker? Or nakipag-coordinate ka ba sa mga iba pang available facilitators? Okay, and then R, results. What was the result of your action? Yun yung mahalaga doon. Ano yung naging outcome? Ano yung naging contribution? Masaya ba yung mga umattend ng seminar mo? Or masaya ba yung mga yung target audience mo? So, STAR method. So, paano mo siya i-reflect sa resume mo? Di ba may mga ibang resume na ini-enumerate na was able to increase sales? Di ba may mga ganun? How will you manifest that? Okay. Sa resume, may tinatawag na work, di ba? May work experience doon. Kailangan sa work experience, hindi lang siya simpleng laundry list ng mga qualifications mo or job description mo. Kailangan ipakita mo rin din kung ano yung contribution mo, ano yung naging achievements mo. For example, kung ang ina-applyan mo is sales account manager, hindi mo lang sasabihin doon na, magaling ako sa prospecting, I am doing account management, or I'm doing prospecting. Kailangan sabihin mo rin kung ano yung naging contribution mo or accomplishment mo. For example, you were able to hit X number of accounts given the revenue target of in 2017. So you have to be specific. Specific. Paano yung mga bagong graduate? Anong pwede nilang ilagay na yung talagang paano nila ipagmamalaki, ibebenta yung sarili nila? Kaya mahalaga sa mga fresh graduates, no, dapat they have to go out of the four corners of their classroom. They have to be involved in extracurricular activities in different organizations, as well as kung makakapag-volunteer sila aside from their on-the-job training, kung makakapag-volunteer work sila sa church or let's say sa NGO, so that they have something to put into their credentials. Aside from their educational background, pwede sila maglagay doon ng work experience based on their volunteering work. At saka para mas ma-expose din talaga sila sa tao, ano? Correct. Yung sinasabi mo kasing interpersonal relations, importante rin siya. Gusto ko lang itanong, importante pa rin ba yung mga school na pinanggalingan mo? Of course, But there are some companies these days na hindi na sila masyadong particular sa school ngayon. They're after the soft skills already. Your ability to communicate, your confidence level, the ability to handle difficult situations, yung pressures at work. Kasi alam naman natin ngayon, ang trabaho, napakadami talagang pressures yan, di ba? Marami diyang Russian and Argentinian. Maraming Rush dyan, Argent dyan, di ba? Kailangan makita sa'yo na magaling kang mag-handle. You are composed every time na may mga ganong challenging situation. At nakikita yan ng isang seasoned
hiring manager or requisitioning manager during the job interview. Yung mga ganyan Oo, tanong. Ano pang correct. ibang mga dapat paghandaan? Okay, ano pa yung dapat ibang paghandaan, no? Ang job hunting tip ko ngayon is, siguro mag-leave ako ng acronym para mas madali nilang ma-recall. SPEF. Ano yung SPEF? S stands for self-awareness. Sabi nga ni Socrates, the beginning of knowledge is self-awareness. Before ka pa magpunta dun sa company na pupuntahan mo, i-applyan mo, kailangan kilalanin mo muna sarili mo. Ano ba yung priorities mo? Ano ba yung personal values mo? Ano ba yung aspirations mo? And then P stands for yung preparation. Be prepared sa interview na pupuntahan mo, and try to rehearse offhand kung ano yung mga interview questions, and at the same time i-prepare mo rin yung outfit mo na isusuot. And E stands for evaluation. Kung may naging problema ka dun sa company, let's say hindi ka natanggap, hindi ka pinalad, try to evaluate yourself what went wrong, what went right, so that you can improve next time. And finally, F is for faith. Yung faith is, of course, alam naman natin na everything depends on the leap of faith, no? Depending on your religion, kahit na ano pang religion, kailangan may pinangahawakan ka ng lakas ng loob para sa mga challenges na darating sa buhay mo. Okay, meron kang book para dun sa gusto pa ng maraming impormasyon. Of course. Those information that I mentioned is actually, you can see it in my book. It's upcoming. The title of my book is You Can Do It, The 6 Keys to Personal Development, a guidebook for people at work. Okay, maraming salamat kay Giselle Barrion. Thank Salamat you, sa Ruth. iyong tips.